Sabi ko naman sa inyo magbabalik ako. Bakit? Anong kala nyo sa akin? Anti-trip? Hindi. Babalik talaga ako. Another topic na hindi clickbait at totoo po yung nababasa nyo sa title. Opo. Your boy is unemployed. So, anong ginagawa niya sa kanyang spare time? Ayun, naglaro at nag-unwind na baka sakaling may mangyaring maganda. At sa puntong ito, itong channel ko na to, diary na sa inyo. Isa akong malaking bukas na libro sa mga subscribers ko at sa mga sumusuporta sa akin. At since bukas na libro ako para sa inyo, ito ikukwento ko na. Reason kung bakit ako unemployed ngayon is because I got laid off. Kasi US-based po yung work ko and ang dahilan po nila kung bakit po nila ako nilay off, financial problems. At saka ako, hindi na ako para umangal kasi I do think na it's valid naman na mag-lay off sila. It's morely due to my work na walang pondo para pasweldohin kaming mga employee. So, ligwa. Padali pa yung nag-resign ako kasi pag nag-resign ako, alam ko magkano yung naipon ko, alam ko na pag nag-resign ako ay may isang buwan pa ako para makakuha ng panibagong sweldo at alam ko yung mga sunod na hakbangin ko kapag nag-resign na ako, kung kailan ako hahanap ng trabaho, kung 2 months pa ba or 1 month or 3 months, ako din bahala. Kaso hindi. We're laid off. Sinibak ganern. Wala kaming nagawa. Bumulaga na lang sa amin. Kagandahan nito may savings ako. So able kong masustentuhan yung mga pangangailangan ng pamilya ko as a breadwinner. Mula sa baon ng kapatid ko, mula sa kakainin namin sa araw-araw, sa mga bills, and I have family members who can help us dun sa bayarin namin sa bahay. So I have no words to my company. I'm all but being grateful to them kasi if it wasn't because of them, I won't be financially stable for a set amount of time, just like what I've said. Kasi they really helped me financially. And not just financially, but then sa punctuality ko din as an employee. It really helped me to grow as an employee, na maging productive. And I am more than thankful sa team ko at sa mga colleagues ko na tinutulungan din ako to grow as the day goes by while I'm working to that company. And cliche as it is, I won't be here on where I am today if it wasn't because of them. English. Ano yung tinutukoy kong unprofessional? I do the stupidest things sa loob ng workplace. I'm just bored. Hindi talaga ako natutuwa magtrabaho. Guys, wag niyo akong pangunahan. Alam ko sa sarili ko na mas maaga pa akong maalis sa trabaho hindi dahil na-lay off ako, kundi nasisante ako sa mga pinagagawa ko. Back in OJT days, and I'm not saying na gayahin niyo ako. I am not a role model. Well, at least sa pagiging employee. Maganda naman yung workplace, maganda naman yung internship ko. It's just so na sobrang naboboringan ako. Ako na yung gumagawa ng paraan para hindi ako maboringan sa ginagawa ko. So, paano ko ginagawa yun? Una, pinapalitan ko yung work PC ko ng display picture. Ayan yung example. Pangalawa, pinagtitripan ko yung kasama ko sa OJT. Pangatlo, mag-vlog sa loob ng workplace ko. And guys, disclaimer lang, no? Lahat po sila nag-lunch break nung nag-vlog po kami. Hindi naman po ako siraulong magbablog na lang habang nagtatrabaho sila. So, I still have that decorum in me. Kami lang po yung tao dyan, okay ha? Huwag kayong maghuramentado. I still can be a good example naman. And nagagawa ko to lahat ng kalokohan na to while maintaining my work etiquette na hindi maaabala yung ibang kasama ko na nagtatrabaho. I know it seems impossible pero I managed to pull it off na ang taas ng score ko sa internship ko. It's just so na hindi ko na makita yung papel para mapatunayan sa inyo na mataas ako pero mataas ako doon. So shoutout Ma'am Vien sa company na hindi ko mapapangalanan. Thank you very much. Yun yung definition ko ng work hard, play hard. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na pag may ginawa kaming kalokohan, makakatakas kami doon. Siyempre, mapapagalitan kami. Bakit ba? At sa mga kalokohang ginagawa namin, syempre, di naman kami banal. Mapapagalitan din kami. But that doesn't mean na hindi kami natuto nung pinagalitan kami. And we're thankful for that. Kailangan din namin makutusan at times. So, alam nyo naman yung naging nature of work ko for the past years, di ba? And me, having no experience sa corpo, tumaton agad ako sa isang corpo work. Yung first corpo work ko, syempre, hindi pa rin matatapos ang kalokohan ni Josh Pint. Anong pinaggagawa niya? Habang Zoom meeting, pinapalitan ko yung background ko nito, at kung ano pa yung maisip ko, kasi nakakatuwa And hindi ko mapapakita yung example nito sa inyo. Meron akong inedit na video na sobrang bored ako na i-edit yun within the day. Yung ipapasa ko, tandaan nyo ang ipapasa ko, draft. D-A-R-F-T. Draft. Ibig sabihin, hindi pa yun ipapasa sa kliyente. It's just draft para AQA ng boss ko. Draft. So, sobrang bored ko. Ang ginawa ko, yung draft na... Yung video kasi na i-edit ko, ipapakita ko yung mga mukha ng winners. Hindi pa binibigay sa akin yung
pagmumuka at pangalan ng winner. So, ang ginawa ko, nilagay ko dun sa editing 3 mukha ni Willie Rebillame. Kasi alam mo kung bakit, nakakatawa eh. Pero tulad na sabi ko, it's D-R-A-F-T. It's draft! Pinagalitan pa rin ako. Well, syempre, asan yung professionalism mo, Jospin? syempre, pinagalitan ako. At ano pa ba yung i-expect ko? So yun, hindi rin naman ako nagtagal dun sa startup company na yun. I do think na hindi para sa akin yun. Wala talagang problema dun sa kumpanya na yon, nasa akin lang talaga. I am the problem. This is me talking positively sa sarili ko. Knowing that I am the problem, I am also the problem solver. So, i-resolve ko yon on my own. Wala talagang problema sa kanila, ako lang talaga. And yung last round nila, para maalis ako dun sa startup company na yon, kinausap nila ako sa Zoom meeting. At dun nila ako sinabihan na I am fired nang wala ng rektang PIP. Wala pa po akong nakuwang first offense, second offense, wala pong PIP. Tinanggal lang po nila ako. Alam mo kung bakit? Wala pa kasi silang HR. So, pinagsamantalahan nila yung pagkakataon na tanggalin ako. Buti naman, kasi ayoko din sa kumpanya na yon. Kung hindi na po lingid sa kaalaman nyo, I am really hard to work with. I'm not saying I'm not a team player, pero madali lang talaga akong mabore. Alam mo yung feeling na kalaban din ako ng mga employee sa loob kasi hindi nila alam kung paano ako i-handle. Huwag kang mag-alala! Kakampi din ako dun sa mga employee na yun kasi miski ako, hindi ko alam kung paano ko kakalabanin yung sarili ko sa ganito. I am my own enemy. Kalaban ko din po yung sarili ko. Or maybe, kaya ako kalaban yung sarili ko that time because hindi ko mahal yung sarili ko nun. Pero hindi naman lahat negatibo. Kasi throughout the years, na-workout ko naman yung mga bagay na kailangan kong tanggalin sa akin. If I wanna be a professional sa ginagawa ko, diba? Siyempre, kailangan makita nga ng professionalism sa akin. Ano yun? Sila lagi yung mag-a-adjust sa akin. Yung mga bagay na win-workout ko is me being punctual, me being a team player. Kasi sanay ako na ako lang minsan yung nagtatrabaho mag-isa kahit nahirap na ako. And being a problem solver kasi hindi lahat ng araw at lahat ng time nandyan yung mga katrabaho mo para i-figure out yung problema. Kasi yung iba dyan uma-absent. So, kailangan mo siyang i-workout on your own. Ewan ko lang sa mga naka-work ko dati kung ito yung nararamdaman nila towards me. Pero, I do feel may improvement naman sa akin. At ito yung nararamdaman ko. Kaya ito yung mga nasasabi ko. Alam mo, share ko lang, may times na gusto kong magpa-psychiatrist kasi gusto kong malaman kung ano ba yung tumatakbo sa utak ko whenever I do my work. Ano bang meron sa mentality ko? Ano ba to? Undiagnosed ADHD ba to? O kung ano pa man yung bumabagabag sa akin, gusto kong malaman. Not saying dahil sinabi ko sa sarili ko na gusto ko magpa-psych, magpa-psych na rin kayo. Pero it's just my way to know myself even more and kung paano ko gagawa ng paraan na mapalitan ko yung mga bad habits at makapag-acquire ako ng good habits. And I'm thanking God na binigyan niya ako ng self-awareness para malaman ko kung ano yung mga kailangan kong tabasin sa akin na branches na hindi naman nag-grow. And guys, hindi ko mapapangako sa mga susunod na makakatrabaho at trabaho ko na hindi ko na magagawa yung mga gantong kapalpakan. Magagawa at magagawa ko siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako mag-i-improve na i-lessen yung mga kalokohan na gagawin ko in the near future or in the next work that I'm in. Ang importante is I'm improving over time. Yun yung sigurado ako. At guys, huwag kayong mag-alala sa magiging trabaho nyo kasi kung hindi kayo para doon, hindi para sa inyo yon. So paano? Nasisante ka? Huwag kang mag-alala. Hindi sila para sa'yo at hindi ka para sa kanila. Don't worry about it. Kung sa'yo yon, sa'yo yon. Eto come to think of it. Diba? Kung ipipilit mo yung sarili mo dyan sa trabaho na yan, dalawa lang yung pwedeng mangyari. Either ma-stress ka sa kanila or sila, may stress sa'yo. Dahil pinipilit mo yung sarili mo sa trabaho na yan. Isa pang masasabi ko, always do your best. Alam mo, pag ginagawa mo lagi yung best mo, wala kang kailangang ipag-alala kasi alam mo the best yung ginawa mo But I'm not really saying na parang exert your full effort na nai-stress ka na sinasalo mo na yung trabaho ng iba. Hindi, I'm just saying na parang do what you can. Umalis ka ng trabaho mo on time. Magbigay ka ng oras sa sarili mo. Alam mo kung bakit ko nasasabi yan? Because here's the last thing. Nasabi ko na to noon at sasabihin ko ulit to ngayon. Hindi ka nabuhay para magtrabaho. Nagtrabaho ka para mabuhay. Nagigets mo ba? Hindi ka nabuhay para magtrabaho. Nagtrabaho ka para mabuhay. Okay? So, what I'm trying to say is, wag mong gawing buhay ang trabaho. Okay? Kaya nga hanap buhay yan Kasi yan yung magbibigay ng buhay sa'yo. Pero wag mong isabuhay masyado. Wag kang magpaka-workaholic. Hindi mo na-enjoy yung buhay sa labas kasi lagi ka nandito sa loob. Pero I won't judge you kasi may mga taong enjoy na enjoy talaga nila yung work So, I give you props with that. Kasi you're enjoying what you do. Pero kung nai-stress ka sa trabaho mo, hindi ka nabuhay para magtrabaho. Nagtatrabaho ka para mabuhay. And yun lang.
There! You already know. I'm unemployed and unprofessional. So yun lang. I'm done yapping. You're called for greatness and this is Josh Pint. Bounce! Kung gusto mo na mag-resign ka na. Pero dapat may ipon ka. Think 10 steps ahead. Bounce!